Nako, eto na mga tol. Basahin ko lang yung title ha. Duterte versus Trillanes. Ang ukat na naman to mga tol, no? Ito yung matagal ng bangayan, no? Duterte at China. May kasunduan daw, no? Kaya iniwan ng PCG ang Scarborough. Oy. Doon pa lang mga tol, pwede na kayo mag-comment, no? Itong video panonoorin natin mga tol mula kay John Reps. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Nako. Well, eto mga tol, si dating Senator Trillanes ang may sabi, no? Sabi daw si Duterte o si dating President Duterte ay hindi niya ipupush yung arbitral ruling na panalunan natin noong 2016, di ba? To make way for joint exploration. Kasi nga 'di ba, nakalagay doon sa arbitral ruling etong West Philippines, etong ating pinaglalaban ngayon mga tol ay pag-aari ng Pilipinas at pinapawalang visa dyan yung claim ng China. So hindi daw siya ipupush ni Duterte o ni dating Pangulong Duterte, yun daw ang kasunduan niya sa China para magkaroon ng joint exploration mga tol. Hindi kaya si Pangulong Duterte din ang nagsabi na aalisin ng BRP Sierra Madre? Well, hindi natin alam mga tol Well, hintayin natin mga kapatid. Arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Hindi natin to pinatutunayan at hindi natin to pinasisinungalingan mga tol. Do your own research at tayo ay magbibigay lamang ng reaction batay sa ating matutunghayan. Okay? So, tuloy natin to. Pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nagtraidor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. So ito yung tinatanong dati sa kanya ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na hindi niya sinasagot noon sa Senado mga tol. So eto, sinasabi na ni dating Senator Trillanes kung ano ang kanyang misyon. So ito nga daw ay para pahupain ang standoff o para pahupain yung tensyon na nagaganap noong 2012 doon sa Scarborough Shoal, 'di ba? So ito yung kinakatakot ngayon ng mga senator natin na wag daw sanang maulit, no? So ito yung iniiwasan din nating wag na mangyari ulit. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag
na atin ang Scarborough Shoal. Mhm. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede ring i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed of sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Medyo may point siya, no? Kasi si Pinoy ang nag-file nun eh, di ba? Administrasyon ni Pinoy ang nag-file nun, mga tol eh. 2016 yun yung na-award sa atin nun, mga tol. Dahil nga sa patuloy na pagkamkam ng China dito. Kasi 2012 daw yung nangyaring, nangyaring standoff, mga tol. So, panahon ni Pinoy yun eh, yung nag-file tayo ng arbitration, mga tol. Ikaw ano masasabi mo? No comment ka sa baba. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin. Kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? May point. Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. May point. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? May point. Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back-channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon,
Dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Palagay ko itong video na to ni dating Senator Trillanes ay kapanahunan pa ni dating President Duterte, mga tol. Medyo dun sa ibang sinasabi niya, mga tol, may punto, no? Kasi di ba kumalat din naman talaga yung balita, mga tol, na nawala yung Scarborough daw. Hindi naman na talaga nawawala kasi kung nawala yan, hindi sana hindi na nag-utos si PBBM na putulin yung floating barrier na inilagay ng China, mga tol. Nitong nakaraan lang na pinagmulan nga ngayon ng usapin at issue na sinasabi ngayon ng China na wag tayong gumawa ng gulo, di ba? So, kita nyo na, hindi naman talaga nawala yung Scarborough kasi patuloy yan na inilalaban ng Pilipinas, di ba? Unlike doon sa post ni Senator Robin Padilla nitong nakaraan, yung panahon ninyo nung nawala sa atin ng ganito, ganyan, yung Scarborough, mga tol. Iba panahon ni dating Pangulong Aquino naman yun, ni Pinoy, mga tol. No? So ikaw, ano sa tingin mo, no? Maaari ka mag-comment sa baba, maaari ka magbigay ng iyong opinion. Tuloy natin. Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte, accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi i-dismiss ang kaso? Ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. So siya ang principal author, meaning siya talaga yung number 1 na nakaisip nun, di ba? So kung ibinenta niya nga naman, ba't niya gagawin yun? Ikaw, ano sa tingin mo, no? Comment kayo sa baba. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back channel meetings ko. Okay. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang ang back channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon, taliwas sa sinasabi ni Enrile. Okay. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinumpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para madeklara ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos.
Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012. Kung papanoorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagdedebate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpellation. Kasi ang subject ng privilege speech ko, that time, ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur habang tungkol sa back channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa basic rules of parliament, bawal ang ganon. Dapat ang interpellation ay tungkol lamang sa subject ng privilege speech. In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. Okay. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile. Sensitibo ito at maaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AFP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panuurin nyo ang mga bidyong ito. Bini-briefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough. Sure. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin, pero nung nagdebate kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang-maangan siya na hindi niya alam. Kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon, bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun pa man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin without compromising the Back Channel Talks or my role as Back Channel negotiator na maaari ko pa rin gampanan noong mga panahon na yon. So napakahalaga pala nung mission noon di dating Senator Trillanes noong mga panahon na yon. At doon nga sa interview ni dating Senate President Enrile, alam niya na pala no na kaya nagpunta daw si dating Senator Trillanes doon sa China with the authorization naman ng Pinoy dahil doon sa nangyaring gulo sa Scarborough, no? Hindi dahil sa ibebenta yung Scarborough kasi nga 'di ba maraming ipinakita rito si dating Senator Trillanes na may mga point na kung ibinenta ko di sana sinabi ng China kay dating Pangulong Duterte. Total best friend naman sila mga tol di ba? Bakit pa ipapasa o ipupush o magsasampa ng arbitral si Pinoy dati kung ibinenta na ni dating Senator Trillanes yung Scarborough, di ba? Parang magulo, parang contradiction yun mga tol. So ngayon, nakikita natin mga tol, no? Pero again, iwan ko sa inyo, ano masasabi ninyo? Regardless, simula nung 2012 nung unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Kasi nga, ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Para klaro kung ano ang gusto ko talagang mangyari nung Back Channel Talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bidyong ito. Alam mo, yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun Squatter lang tayo dun.
it's outside of the Treaty of Paris at ang kaalaman ko outside of UNCLOS sa atin as far as we're concerned. But historically, ang mga tao natin nagpupunta doon, nangingisda. Ang akala natin, pag-aari natin yon. Sa aking intindi, si Don Rosario, gusto niya maayos na ang usapan, kausapin ang China na diplomatically. Si Trillanes gusto niya paalisin yung mga incheck doon sa Scarborough dahil nandun din ang natin, Coast Guard natin eh. Maliwanag, di ba? So liwanag, di ba? Paano nga naman siya ibebenta ni dating Senator Trillanes? So, kung si Trillanes mismo, coming from Senator Enrile dati, na si Trillanes ang gustong magpaalis sa China, o di ba? Napakalinaw naman nun, mga tol. So bakit mo nga naman, eto mga tol ngayon lang natin narinig. Kasi matagal na tong video pero ngayon pa lamang natin natatalakay, di ba? So ibig sabihin, walang sense nga naman talaga yung mga naging usapan dati na si Trillanes ay binenta ang Scarborough sa mga incheck. Kung sabi nga ganun ni dating Senate President Enrile na si Trillanes mismo ang gustong magpaalis dun sa mga incheck, di ba? Yun nga yung gusto nating mangyari ngayon di ba? Mapaalis yung mga Chinese na umaangkin dito sa Scarborough. Ang sabi ni dating Senate President Enrile, hindi daw atin yung Scarborough. Akala lang daw natin atin yun. Pero ang gusto ni dating Senator Trillanes, paalisin yung mga incheck dun. O di ba? Oh my goodness. It's ironic na mga pro-Duterte ang nagre-raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbibenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga POGOs, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Parang gusto kong ipalit na lang si Senator Trillanes kay Senator Robin. Ikaw mga tol, ano masasabi mo rito dito sa videong napanood natin mga tol? Ngayon lalo na ngayon na pinoproblema natin itong China dito sa West Philippine Sea. Dito sa mga narinig natin at dito sa napanood natin, parang gusto kong Senator Trillanes, maupo ka nga sa Senado. Palitan mo na lang yung isa doon. No? Ay nako, well ay opinion lang naman ng isang mamamayang Pilipino mga tol. Ikaw, anong masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Comment ka sa baba mga kapatid at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.